Ayan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Pero mga idol tulad pa rin ng dati, shoutout muna sa inyong lahat dyan sa mga kayong panig ng ating bansa naroon, Mapalusong Visayas, Mindanao. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Balikan lang natin mga idol yung una nating tinalakay sa nakaraang video tungkol doon sa di umano kuweba sa Bohol na tumagos hanggang Leyte. Yun na-discovery di umano itong mga kapwa nating content creator na nagbablog. Ngayon, yung tunnel na yun, mga idol, na banggit ko na kung totoo yun, dapat yun ay mailathala. Di ba? Hindi yan makakalihim sa ating mga batikang mga mamamahayag tulad ni Jessica Soho at ni Cara David. Yan, kung totoo yung sinasabi nila na yun at napapanood din siguro nila yung content ng ating kapwa content creator na naghayag niyang kuweba na yan, maaaring puntahan nila yan para i-komentary. Kay Cara David lang, i-komentary niya yan. Pagka yan napuntahan. Pero mga idol, kung iisipin natin, nabanggit ko na nga doon sa unang video, parang hindi totoo. Kasi, isipin mo, tawid dagat yung kuweba na yan. Saan dadaan yan? Iilalim siya sa dagat. Di ba? Kung gaano kalalim yung dagat, mas lalalim pa siya doon sa ilalim ng dagat. Ganon. At kung gaano kalawak yung tatawirin na yun, nabanggit ko na nga, ang tubig ng dagat mabigat. May peligro yun. O kung sakali mang, totoo, tagos yan sa Leyte, baka yung pinakailalim nun, wala na rin. Hindi na pwedeng madaanan, baka puno na rin ng tubig ng dagat. Pero siyempre, hindi naman natin alam kung talagang may lagusan pa yan papunta ron sa Leyte. Kaya kasi, hindi ko nga tinapos yung video gawa nung, hindi ako naniniwala doon Oo, na tatagos siya hanggang Leyte. Kasi ilang kilometro mula sa Bohol hanggang Leyte. Barko sasakyan mo dyan, papuntang Leyte. Ay kung yung San Juanico Bridge na nga, di ba? Tumagos papuntang Samar Leyte, di ba? Napakahaba nun. Yung pa kayang kuweba. At walang pwedeng tumagos. Sakaling totoong may kuweba dyan at dumaan sa ilalim ng dagat, walang pwedeng maglakbay papuntang Leyte nang walang sariling oxygen na gamit. Bakit? Walang hangin sa ilalim Oo. Pag inabot na ng mga 2 hanggang 3 kilometro nilalakbay mo mula sa bunganga ng kuweba, wala nang hangin yan. Kakapusin ka ng oxygen. Kaya yon imposible yung sinasabi nung nagko-content na yon. Pero sa bagay, hindi ko rin alam ang dulo ng kwento nila na yon dahil hindi ko na nga tinapos. Kasi nga, parang unbelievable Isipin mo, ngayon lang na-discover tatahakin mo, ngayon lang na-discover yung kuweba na yun, tatahakin niyo yun, nang wala man lang kayong guide ng mga eksperto sa tunnel. Di ba? Maring yun, sinubukan nilang pasukin, misa kalahati siguro, hindi sila nakaabot. Kasi unang-unang mapanganib ang loob ng kuweba. Lalo, wala pang nakakadiskubre at wala pang pumapasok sa lugar na yon. Unang-una, yung mga hayop na may encounter mo ron, pinakamahay ng klase dyan, ahas. Di ba? At yung mga iba pang mga kulisap na maaaring makamatay tulad ng scorpio at iba pa. Paano na yung mga elemento na nasa loob niyan? Pag yan ang na-encounter mo sa loob, baka di ka na makalabas, makabalik. Di ba? Yun. Pero hindi natin kinokontra yung nag-content yan.
Subaybayan na lang natin sa mga susunod na video kasi sabi nga, may karugtong pa raw yun. At sana naman yan, madiscover na nga ng ating mga batikang mamamahayag tulad ni Corina Sanchez at saka si Cara David, si Jessica Soho at iba pang mga may kaugnayan sa malalaking social media. Pero yan, siyempre, kung totoo yan, malalagay sa Book of Record din yan. Oo, tulad ng mga tunnel dito sa atin na nakatala. O, di ba? Sana nga, kung totoo yan, madiscover yan, pasukin yan, Tagos hanggang Leyte, para malaman kung totoo. O, di ba? At kung totoo man yan, at may mga nakakapanood ng kanilang video, kung saan man yung dulo niyan doon sa Leyte, pwede pasukin din yung bunganga nun, papunta naman ng Bohol, vice versa. Pwedeng sa Leyte sila mag-upisa, papuntang Bohol. O kaya naman, sa Bohol sila mag-upisa, papuntang Leyte. Di ba? Magandang topic yan, mga idol. Pag yan yung na-discover ng ating mga veteranong mamamahayag, eh maganda yan. Oo. Kasi karagdagang magiging tourist spot yan kung sakali. Pero sa klase nun, malabo. Kasi nakita ko yung area, yung bungad ng kanilang pinuntahan, mahirap pasukin. Oo, yung kuweba na yun. Hindi kagaya ng mga ibang kuweba na pinapakita talaga na pinapasok ng ating mga mamamahayag, eh medyo maganda ang sistema. Eh, pero yun, mukhang sa tingin ko, hindi maganda. At nabi ko na nga, doon sa ulo kong video, mapanganib yan. Oo, kasi sabihin na natin, nabaybay nyo na hanggang doon sa may dagat. Alam niyo ba yung bigat ng tubig ng dagat na dinadala na yan, mapanganib yan dahil kasi walang posible na gumuho yun. Kung sakali mang may tagos dati yon, baka dati yun man nakakatagos. Pero siguro sa ngayon, baka hindi na pwede makatagos, baka puno na ng tubig yun. O, kaya yon, kung sakali man totoo yun, walang pwedeng tumagos hanggang Leyte. Dahil tsak, 99.9 may tubig na yun, yung loob nun. Kung hindi man tuluyang gumuho yun, once na nagkaroon yung butas nun, sa pinaka-ibabaw ng tunnel, once na nagkaroon ng butas yan, tatagas ng tubig, papasok doon. Hanggang sa mapuno yun. Kaya yun, kung sakali man, malalaman natin kung talagang tagos pa siya hanggang Leyte. Baka sinabi lang yun, kuweba mula Bohol hanggang Leyte. O, pero hindi na pwede sigurong daanan yun sa parte ng may dagat. Dahil may tubig na. Di ba? Parang ganun yun. Pero malalaman natin yan kapag yan na-discover nitong ating mga malalaking taga-media. Tulad nila Jessica Soho na yan. Si Cara David. Yan ang mga mapag-discover ng mga bagay na hindi pa na-discover ng kung sino pa man eh. O, pero itong nag-content niyan na kapwa din natin vlogger, content creator, na-discover nila. O, sabi nga nung first time, na-discover namin itong kuweba na to, na meron pala dito. Di ba? May mga naging guide yata silang mga tiga doon, na yun ang nakakaalam doon sa kuweba na yun. O, sinamahan sila sumama sa kanila. Pero hindi ko na nga tinuloy yung video kasi alam kong malabong makatagos ng Leyte. Ilang kilometro mula Bohol hanggang Leyte. At kung babaybayin mo lang yan, doon ka sa kuweba dadaan. Kaya ng isang araw hanggang maghapon makatagos ka ng Leyte. Sa layo niyan. O, sabihin natin, 2 araw mong baybayin yan, hindi pwedeng wala kang baon. Anong kakainin mo doon sa loob? At the same time, yung flashlight na dala mo, sa tingin mo tatagal yun hanggang kinabukasan. Yung liwanag nun. Ay paano yung oxygen, yung hangin? Makakahinga ka kaya sa lalim nun? Tsak yun, kung mayroong totoong may tagos yun sa Leyte, iilalim sa dagat ang kuweba. Iilalim yun. Mula doon sa pinakasahig ng dagat, iilalim pa yun. Lulusong yung pababa. Gano'ng kalalim yung lulusongin yung pababa? Oh. Tapos pag nandun ka sa pinakababa na, lalakarin mo yun, aahon na naman kayo. Kung gano'ng kalalim yung nilusungan nyo, gano'n din kalalim yung aahonan nyo. Papunta rin sa kabila. At yung panganib na nag-aantay sa inyo sa loob ng kuweba, hindi nyo alam kung ano. Kaya yan, dapat yan, bago talaga
pasukin yan, merong mga dalubhasa sa kuweba na isasama dyan. Susuriin mo na ang maigi yung kuweba na yan bago pasukin. Di ba? Kasi hindi basta-basta yan. Oo, kasi unang-una, panganib ang nag-aantay sa'yo sa loob. Ito, kwento ko lang nga minsan sa inyo to Meron kaming, yung bayaw ko may kuweba doon sa Cavite na pinasok nila Isipin mo bababa sila. Ang lalim daw, kung mga, sabi nga niya, mga 14 meters yata yung pababa. O, pagdating nila roon sa baba parang may humihigop sa kanilang bagay na hindi nila maintindihan. Kasi pagdating mo doon sa loob ng kuweba, lalo't malalim yan, may vibration yan Oo. At yun, ang dalawang klase, yun ang maaaring ikamatay mo ron, dahil kung hindi ka na makakahinga. Kasi pag malalim na, mawawala ng oxygen, hindi na kayang pasukin ng hangin yan Pag hindi na pinasok ng hangin, paano ka makakahinga sa loob? Okay, sabihin natin, mga ilang kilometro. Pero matagal na, mahaba ng 2 kilometro. Pag lumagpas ka ng 2 kilometro, swerte mo kung makahinga ka pa. Di ba? Haba na nun 1 kilometro nga lang mahigit, may peligro ka na na hindi ka na makakahinga Pag nasa loob ka talaga Hindi na kayang pasukin ng hangin yun, mga idol, di ba? Yan, binalikan lang naman natin yung istorya para maano ng ating mga kababayan, yung tungkol dyan sa kuweba na nadiskubre sa lugar ng Bohol. Tagos daw yan ng Leyte. Tinanong ko nga yung misis ko, taga Bohol yun Gano'ng kalayo distansya ng Bohol sa Leyte? Sabi niya, malayo. Oo, kasi sakay ka ng barko, papuntang Leyte. O, isipin mo yun. Kung maglalakad ka lang doon sa ilalim, papuntang Leyte, sa tingin mo, ilang araw mo lalakarin yun? Ilang kilometro ang distansya nun? Di ba? San Juanico Bridge na lang lakarin mo, patagos sa kabila Baka di mo makaya ng 2 araw lakarin yun. Sa layo nun. Open pa yun Pwede ka makahinga. O yun pa kaya nasa loob ka ng kuweba, papasok ka sa ilalim. Pagkatapos, iilalim sa dagat yun. Bago ka makatagos doon sa kabila. Ang buti nga, nabanggit ko, kung kagaya sa Japan, yung tinatawag nila na bullet train, may cube. Oo, may cube na dinadaanan. Nakikita nila yung tubig kabilaan, tsaka doon sa ibabaw. Ayun, wala. Close yun. At hindi mo alam kung anong panganib, nag-aantay siya doon sa ilalim. Anytime na gumuho yun, di para kang nilibing ng buhay doon. Di ba mga idol? Pero yun, kung totoo man yun na may kuweba mula sa Bohol, tagos ng Leyte, baka hindi na pwedeng madaanan siguro. Baka puno na rin ng tubig. Yun ang sa pantaha ko lang. Kaya yung nagpo-content doon, maaaring hindi rin sila makakatagos ng Leyte. Maaaring puntahan nila yung Leyte, hanapin nila yung karugtong nun. O kung saan man yun. Tanong-tanong sila, saan ba dito may kuweba? Na ganun, tagos ng Bohol. Parang vice versa, galing ka naman ng Leyte, tatagos ka ng Bohol. Di ba? Yan mga idol, binalikan lang natin yung kwentuhan na yan. Kasi nga, may nagtanong din sa akin tungkol doon sa natin na yan. Sabi ko, hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Kasi hindi ko naman tinapos yung video. Hanapin na lang kako nyo yung video nung mga nag-content, panoorin nyo ng buo. Dahil kako, hindi ko tinapos yun. Dahil alam kong bomba labs yun bomba labs yung gusto nilang mangyari, tatago sila hanggang Leyte. Di ba? Gano'ng kalayo yun? Kilometro yun Yung 3 kilometro, kung ganyan lang kalayo, kaya lakarin yan. Ilang oras lang. Kasi nga, mula dito sa amin, hanggang Antipolo, 25 kilometros Kaya lakarin 6 na oras, kaya 25 kilometros ang layo nun. Pero kung hihigit pa sa 20 kilometro yung layo, hindi mo kaya ng 1 araw yun. Kung mga 2 araw mo lakarin yun, paano yung kakainin mo? Paano yung iinumin mo kung wala kang baon? Kagaya nun, mga wala naman yata silang baong dala. At yung flashlight mong gagamitin, tatagal ba ng 24 oras yan? Saan ka magcha-charge? Pagdating ng kalagitnaan, nag-collapse na yung flashlight mo, paano na kayo doon sa ilalim? Di ba?
Yan ang dapat pinag-aaralang maigi ng ating mga nagko-content tungkol sa ganyang kuweba. At dapat meron silang guide. May nagga-guide sa kanila na eksperto sa mga kuweba. Di ba? Hindi natin kinukontra yung content nila kasi kanila yun eh. Gusto lang nilang maipakita sa mga viewer at mga follower nila o subscriber nila na na-discover nila yung kuweba na yon. Okay yun. Tama yun, na-discover nila. Kung totoo man yun. Pero yung tatagusin nila hanggang Leyte, para sa tingin ko malabo talaga yun. Oo. Malabong matagos nila hanggang Leyte yun. Baka bungad hanggang quarter ng kuweba, mapasok nila. Pero hindi nila kayang tagusin hanggang Leyte. Di ako maniniwalang matatagos nila yon. O paano mga idol ha? Salamat ng marami at sa maikli natin kwentuhan, sinamahan niyo ako. Binalikan lang naman natin yung nakaraang kwentuhan natin tungkol doon sa kuweba na yon. O ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, pansamantala nagpapaalam. Muli at kung may mga comment kayo, comment lang kayo kung may mga katanungan kayo. At sana dito sa mga nakakapanood ng video ito, i-ano nyo na, suggest nyo na kala Jessica Soho, kay Cara David at sa mga iba pa nating mamamahayag, diskubrihin nila yung tunnel sa Bohol, tagos daw di umano ng Leyte. O paano? Muli, paalam!